Rimuru bibigyan ng bagong malakas na kapangyarihan si Adalman, gagawa din sila ng paraan upang matalo ang Green Fury at malalaman natin kung sino nga ba si Mariabel at saan nga ba siya nanggaling, kaya naman wag na natin patagalin pa, let's go! Sa simula ay pinuntahan nila Rimuru kasama sila Shion at Shuna si Adalman sa floor 60 at dali-dali itong humingi ng sorry sa ating bida dahil sa pagkatalo niya sa mga paladins. Handa raw tanggapin ni Adalman ang parusa na ibibigay daw sa kanya at wika naman ay Shuna na mukhang mahal daw talaga ni Adalman si Rimuru kung kaya't pinataas niya ang ulo ni Adalman at sinabing pagkakamali daw nilang lahat ang nangyari. Dahil sa undead na nga daw si Adalman ay pangkontra daw talaga dito ang mga paladins, pero sagot naman ni Adalman na noong nasa ilalim pa siya ni Clayman ay hindi raw uubra sa kanya ang mga ganong klaseng paladin. Subalit pagkatapos niya daw matalo kay Shuna ay isa na lamang siyang mahinang nilalang na kahit ang mahihinang holy magic ay hindi na rin niya magawa pa. Tinanong ni Rimuru kung gaano raw karaming holy magic ang kayang gamitin ni Shuna, pero sagot naman ni Shuna na sa kanyang kaso ay hindi ito eksaktong holy magic na siyang kinagulat ni Adalman dahil ano raw ba ang ginamit nito noong naglaban sila dati. Sagot naman ni Shuna na isa lamang daw yung panggagaya gamit ang kanyang skill at hindi raw ito gumagana gaya ng pananampalataya ni Adalman dahil gumagana daw ito sa pamamagitan ng pagtitiwala niya sa ating bida. Kaya naman dahil raw doon ay nakahiram siya ng kapangyarihan mula kay Rimuru at kinatuwa naman ito ng ating bida kung paano nakagamit si Shuna ng holy magic. Sinabi ni Rimuru na maaari daw na nawala ang holy magic ni Adalman dahil ang dating paniniwala nito kay Luminous ay napunta na sa ating bida sapagkat upang makagamit daw ng holy magic ay dapat raw ay magkaroon si Adalman ng pananampalataya sa isang nilalang na kayang gumamit ang holy power. Ngayon daw na wala ng paniniwala si Adalman kay Luminous ay hindi na rin ito makakahiram pa ng kapangyarihan at dahil kakilala na talaga niya si Shuna ay willing siyang pahiramin ito ng kapangyarihan. Subalit dahil hindi niya pa naman daw talaga lubos na kilala si Adalman ay hindi ito mangyayari sa kanya. Wala raw matandaan si Adalman na nagkaroon sila ng kontrata ni Luminous at sagot naman ni Rimuru na maaaring sa paraan daw ng pagbibinyag sapagkat si Luminous ay gumagamit ng kahit anong paraan para sa kanyang layunin. Ngayon daw ay magkakaroon sila ng kasunduan nila Shuna at Adalman upang makagamit sila ng holy magic sapagkat natutunan niya lamang daw ito kay Luminous at bawal daw ipagsabi sa iba. Isang oras ang nakalipas ay nakakagamit na ng holy canon si Adalman at sobra itong namamangha dahil nag-uumapaw daw ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman lumuhod na naman ito at sinamba ang ating bida at sa isip ni Rimuru na ngayon daw ay mas lalo pa itong kumulit kung kaya't dahil marami pa siyang gagawin ay kailangan na raw nilang umalis at kung may katanungan daw ito ay magpaturo lamang daw ito kay Shuna. Kaya naman si Shuna ay tila ba napansin na gustong ipaalaga sa kanya ni Rimuru si Adalman pero wala pa rin itong nagawa at sinabi kay Adalman na magtanong lamang daw ito tungkol sa holy magic pero wag daw masyadong manampalataya sa ating bida. Ngayon daw na mukhang maasahan na si Adalman ay mainam daw kung magkakaroon ito ng partner sa pakikipaglaban upang ang floor 60 ay mas maging matatag na at babaguhin daw nila ang design para bumagay ito kay Adalman. Sumunod ay pinakita si Milim at tila ba nagagalit dahil natalo ang mga dragon na kanyang dinala sa labyrinth at mapapansin nating hawak-hawak nito sila Gobta at Rangga at sinabi ni Rimuru na mukhang matinding pagsasanay daw ang ginawa nila Gobta. Nagsasanay daw kasi sa araw-araw sila Gobta at Rangga sa ilalim nila Carrion at Midray at kahit gamit daw nito ang bago nilang anyo ay tiyak na hirap ito sa pagsasanay at sinabi naman ni Beldora na mukhang oras na daw upang turuan sila Gobta ng kanyang Beldora Death Stance. Subalit tumanggi naman dito si Milim dahil disciple niya daw sila Gobta. Sinabi ni Rimuru kay Milim na ang grupo ng Green Fury ay masyadong mabilis ang pagbaba nito sa kanilang labyrinth at kinarereklamo din ito ni Ramirez dahil unfair daw ang ginagawa ng mga ito at sinabi naman ni Beldora na natalo na daw ang kanilang boss sa floor 40 na kinagulat ni Milim. Kaya naman sinabi ni Milim na kailangan daw nilang pigilan ng mga ito at sumang-ayon naman dito si Rimuru dahil hindi raw nila hahayaan na maging madali na lamang para sa Green Fury ang pagsakop sa labyrinth alang-alang sa kanyang reputasyon bilang Demon Lord. Wika ni Beldora ay kumalma lamang daw si Milim sapagkat naroon daw sila upang pag-usapan ito at naniniwala daw siyang meron ng plano si Rimuru tungkol dito at sagot naman ni Rimuru na tama daw si Beldora dahil naglagay siya ng kakaibang patibong sa floor 49 na talagang mahihirapan ang susubok dito. Meron daw siyang slime pool na nagpapanggap bilang sahig at kapag nasa kalagitnaan ka na ay bigla na lamang lulubog dito. Sumunod ay meron daw siyang slime rain na nagtatagla ng matinding acid na tutunaw sa suot ng adventurers at naroon din raw ang slime dal na mukhang halimaw sa umpisa pero isa raw itong slime na nagpapanggap at inihigop lamang niya ang damage na kanyang natatanggap at tinutunaw ang mga sandata na tatama sa kanya.
Nakakatakot naman daw ang patibong ni Rimuru, wika ni Milim, at mukhang ang panalo daw ngayon ay nasa kanila na, wika naman ni Veldora. Pero sagot ni Rimuru na hindi pa raw ito sapat dahil ang mga patibong na yun ay mapapabagal lamang ang pag-usad ng Green Fury, pero hindi raw kaya nitong talunin sila. Subalit gusto niya daw sanang pahintuin na ang Green Fury sa pagbaba ng kanilang dungeon dahil ang floor 51 and below ay hindi pa handa sa ngayon. Tanong ni Ramirez ay ano na raw ang balak ni Rimuru ngayon dahil hindi pa naman sila pwedeng humarap mismo sa Green Fury at hindi rin daw pwedeng magpakita si Veldora dahil nakakaya naman daw ito sa kanyang dignidad. Kaya naman nilabas na ni Rimuru ang mga itlog na siyang pinagtaka ng dalawa dahil kakaiba daw ang mga itlog na ito, at nasabi ni Veldora na kamukha daw ito ng kanyang nakita na isang soul vessel, at umuo rito si Rimuru dahil ang mga itlog na ito ay isang soul vessel mismo. Tanong ni Ramirez ano daw ang itim na bilog na kanyang hawak-hawak, at sinabi ni Rimuru na tinatawag daw itong Master Course na gawa mismo sa core ng Caribidis, at pinakuha niya ang lahat ng Master Core at mag-imagine daw sila ng paborito nilang halimaw. Kaya naman ang apat ay pumikit at in-imagine ang kanilang paboritong halimaw, at doon ay nagpakita ang isang skeleton, isang warrior, isang ghost at isang slime. Namanga ang dalawa sa paglabas ng mga ito, at sinabi ni Rimuru na ang Master Core ay magiging isang halimaw na ini-imagine ng isang user, at sinabi ni Veldora na lumabas daw ang nasa kanyang isip at ngayon ay hindi na nakikinig sa kanya ang dalawa. At tinanong naman ni Rimuru si Milim kung anong klaseng halimaw ang meron siya, at sa kanyang pagsilip ay nakita niya ang isang slime na sobra niyang kinagulat talaga, at tanong naman ni Milim na ano raw ba ang problema sa kanyang inimagine. Kaya naman tuwang-tuwa si Milim sa slime na kanyang hawak-hawak, at wika ni Veldora na alam niya na daw ang balak ni Rimuru na gagamitin daw nila ang mga halimaw na ito upang ipanglaban sa Green Fury. Kung hindi raw alam ni Rimuru ang tungkol sa spirit engineering ay hindi raw nila mapapagalaw ang mga halimaw na ito, at wika ni Milim na hindi raw ba ito na-realize ng ating bida, pero sinabi ni Rimuru na hawakan naman daw nila ang pseudo soul at sinabing possess, at doon ay biglang nahimatay si Rimuru. Tanong ni Veldora ay nawalan daw ba ng malay si Rimuru, subalit nagulat si Ramirez dahil narinig niya ang boses ng ating bida, at doon ay nalipat ang kaluluwa ni Rimuru sa multo na kanyang inimagine kanina. Sinabi ni Rimuru na pinagsama niya ang Master Core at pseudo soul, at bilang resulta ay naging avatar core na ito, pero ang original body daw nila ay magiging delikado kung kaya't gawin daw ito nila sa ligtas na lugar. Kaya naman ang tatlo ay ginaya ang ginawa ni Rimuru at matagumpay na lumipat ang kanilang kaluluwa sa mga halimaw, at ngayon si Milim ay isa ng slime, si Ramirez naman ay isa ng living armor, samantalang si Veldora ay isa ng skeleton. Ang tatlo ay tuwang-tuwa sa bago nilang katawan, at sinabi nila Ramirez at Milim na sobrang galing daw talaga ni Rimuru, at naniniwala daw talaga sila dito noong simula pa lamang, pero kanina ay medyo disappointed sila sa ating bida. Kaya naman sinabi ni Veldora na ito na raw ang oras upang sila ay lumaban, kung kaya't ang apat ay tumungo na sa kanilang mga kalaban, subalit sa sumunod na eksena ay binugbog lamang sila ng mga adventurers. Hindi raw inaasahan ni Rimuru na malalamog lamang sila ng isang mahinang party, at nagrereklamo naman si Ramirez sa kanilang mga nakalaban, pero sagot naman ni Milim na nagmamadali daw kasi ito kanina, ngunit sagot muli ni Ramirez sapagat siya raw ang leader sa kanilang party. Wika naman ni Veldora na okay lamang daw na si Ramirez ang manguna sa kanila, pero nakiusap ito na wag naman daw tapakan nito ang mga patibong na kanilang ginawa sapagat ang avatar niya ay nabaunan ng mga sibat dahil sa kagagawa ni Ramirez. Wika ni Rimuru na kailangan daw nilang magkaroon ng teamwork dahil totoong mali daw talaga ang ginawa ni Ramirez, pero wag din daw kalimutan nila Veldora at Milim na kasama sila sa kanilang grupo. Sagot naman ni Veldora na konti lamang daw ang kanyang karanasan pagdating sa pakikipaglaban na may kasama, at ganun rin daw si Milim kung kaya't minungkahi ni Rimuru na dapat raw ay magkaroon sila ng special training. Kaya naman nagsanay ang apat upang ma-improve ang kanilang teamwork, at doon ay nagulat si Molly nang makita niya si Rimuru at sinabing ang Green Fury daw sa ngayon ay nasa floor 49 na. Kaya naman sinabi ni Rimuru na mukhang ito na ang kanilang oras upang lumaban at ipakita ang kanilang pagsasanay bilang isang grupo, pero wika ni Veldora na hindi raw siya komportable sa kanyang mga sandata. Sagot naman ni Rimuru na kinausap niya na si Kurobi para sa kanilang gamit, pero mukhang malilate daw ito, ngunit biglang nagsalita si Kurobi at humingi ng sorry dahil ito na raw ang apat na set ng mga sandata para sa kanilang mga avatar. Kaya naman doon ay pinakita ng bagong sandata na may bagong anyo nila Rimuru na sobrang upgraded na talaga ang kanilang mga itsura. Sumunod ay pinakita naman ng Green Fury kung saan bumagsak ang isa nilang kasamahan, at tinanong ng kanilang kapitan kung ano ang nangyari, at sinabi ng isang lalaki na patay na ang bumagsak kanina dahil inatake ito sa kanyang batok. Subalit sa sumunod na eksena ay sumunod namang bumagsak ang lalaking ito, at doon ay sinabi ni Milim na sobrang bagal daw nila kung kaya't naging alerto sila
sila sa bilis na meron ng slime form ni Millie na kayang pumatay sa isang tira lamang. Sinabi ng kapitan na umuulan ng slime at may mga nanggagayang slime sa floor 49 kung kaya't kanyang naisip na ang concept ng palapag na to ay tungkol sa mga slime at tiyak daw na may nakakatawang side ang gumawa ng dungeon ngunit hindi niya alam na may paparating pala mula sa kanyang likuran. Sinabi ni Ramirez na hayaan daw siyang ipakita kung gaano siya kalakas at doon na isang malaking pagsabog ang naganap na siyang ginagulat ng kapitan at naisip na ang tanging ginawa lamang ng living armor ay manggain sila at ano daw kaya ang nais nito. Pagkatapos noon ay pinakita naman si Veldora na tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa at sinabing yun lang daw ba ang kayang gawin ng kanyang kalaban sapagkat ang Veldora style death stance ay nahati sa iba't ibang klaseng estilo ng espada. Naisip ng kapitan na may talento ang skeleton avatar ni Veldora sa pakikipaglaban at dahil medyo sira na ang kanilang mga sandata ay tiyak daw na nasa alanganeng sitwasyon sila ngayon kung kaya't pinapatras niya na ang kanyang mga kasamahan ngunit isang malakas na pag-atake na naman ang nangyari. Baliw kung tawagin ng kapitan ng living armor avatar ni Ramirez dahil sugod lamang ito ng sugod at napatanong kung ano daw ba ang nangyayari dahil kung ang tema ng floor 49 daw ay tungkol sa mga slime ay bakit daw hindi ito ibigay sa kanila. Kaya naman nagsalita ang avatar ni Rimuru at sinabing kung yun daw ang gusto ng kapitan ay kanyang ibibigay ito at nang makita siya ng kapitan ay naisip niyang isang multo ang nasa kanyang harapan. Sinabi ng kapitan na hindi niya raw alam ang nangyayari pero kung ang isang low level lamang daw na multo ang haharap sa kanila ay hindi sila matatalo pero bigla niyang napansin na unti-unting lumulubog ang kanilang paa dahil naapakan nila ang slime pool kung kaya't sinabi ni Rimuru na perpekto raw yun para sa kanyang atake na gustong subukan. Nanampalataya si Rimuru sa kanyang sarili at doon ay gumamit siya ng Holy Ray na isang holy magic at matagumpay niyang nabutas ang katawan ng lahat na siyang kina-wipe out ng lahat ng Green Fury. Nabilib si Rimuru sa kanyang sarili dahil kaya niya palang gumamit ang holy magic at doon ay tuloy niya nang naintindihan at naramdaman kung paano gumagana ang holy magic. Nakadepende raw sa gagamit ng holy magic kung gaano ito kalakas at gagamitin naman daw ni Rimuru ang utak ng lahat ng nananampalataya sa kanya upang palawakin ang kanyang pag-iisip. Natuwa ang dalawa dahil sa kanilang pagkapanalo at sinabi ni Veldora na wag daw malumbay si Rimuru dahil nanalo naman daw sila sa laban at sinabi ni Ramirez na sobrang dali naman daw ng kanilang pagkapanalo sapagkat hindi man lang niya nagamit ang 48 finisher moves na kanyang nais gamitin. Kaya bilang sagot ni Milim sa pagyayabang ni Ramirez na mainam daw kung haharapin ni Ramirez ang grupo nila Masayuki ng mag-isa at bilang palusot ni Ramirez ay hindi raw siya sigurado roon dahil kaibigan niya raw si Masayuki. Sa isip ni Rimuru na madali nga ang kanilang pagkapanalo ngayon pero ang harapang pag-atake ay masyado pang delikado sa kanila sapagkat ang naging susi daw sa kanilang panalo ngayon ay dahil sa kanyang mga top class na kagamitan sa katawan. Pinapakalma naman ng lalaki ang kanilang kapitan dahil naiinis ito sa nangyari at sinabing mas mainam na daw ang nangyari ngayon na siyang sinangayunan ng kanilang kapitan dahil tinatawag na rin naman daw sila ng kanilang bansa subalit ang hindi alam nila ay nakasubaybay si Molly sa kanila. Sumunod ay pinakita naman ng bansa ng Celtroso kung saan nakaupo si Maria Bell at tinanong ang ibon kung nagugutom daw ba ito dahil kung nagugutom daw ang ibon ay lumabas ito sa kanyang kulungan kaya naman ang ibon ay nagawang buksan ng kanyang hawla dahil sa nais niyang pagkain. Doon ay pinamalas ni Maria Bell ang kanyang unique skill kung saan nakikita niya ang kagustuhan ng isang nilalang at gagamitin niya naman ang kagustuhan ito upang makontrol niya sila. Sa nakaraang buhay ni Maria Bell ay isa siyang ruler sa Europe at nakokontrol niya ang economy at isa ang digmaan sa kanyang pamamaraan at ang kayamanan na kanyang tinataglay noon ay resulta ng masasamang pangyayari at masaya siyang namatay sa dati niyang buhay. Subalit muli siyang pinanganak sa mundong ito sa pamilya ng Rozzo family at sa mundo kung saan puno ng mga halimaw at kaguluhan ay naisipan ni Granbel Rozzo na magtayo ng council para sa mga tao. Ibang-iba ang mundo ni Maribel ngayon pero para sa kanya ang buong mundo ay para lang isang kahon na pwede niyang laruin at naisip na pinanganak siyang muli upang mamuno sa mundong ito. Nang magkakilala ang dalawa ay tinanong ni Granbel kung bakit daw hindi sinusubukang kontrolin siya ni Maria Bell, subalit nagmaang-maangan naman ito pero sinabi ni Granbel na wag daw itong magpanggap dahil alam niya daw na ang lahat ng nakapaligid kay Maria Bell ay alagad niya na ngayon gaya ng kanyang kapatid, ama, ina, taga-silbi at kahit ang hari mismo. Kaya naman doon ay sinabi ni Maria Bell na nakikita niya ang desire ng isang nilalang at ginagamit niya ito para sa kanyang kapakanan, subalit hindi raw katulad ni Granbel ang iba dahil nagtataglay ito ng matinding ambisyon sa buhay, ngunit malakas naman daw ang will nito upang makontrol ang ambisyon na kanyang nais.
Kaya naman nabilib si Granbel sa kanyang narinig at tinanong kung sino daw ba talaga ito, at sagot naman ni Mariabel na siya raw si Mariabel the Greedy, at sobrang natawa dito si Granbel nang marinig niya ang sinabi ng bata dahil gusto niya daw ang pagpapakilala ni Mariabel ngayon. Sinabi ni Granbel na kung sakali daw na may mangyari sa kanya ay si Mariabel daw ang magpapatuloy sa kanyang ambisyon kung saan ang gusto niya sa mundo ay may kapayapaan na may equality sa ilalim ng pamumuno ng Rozo family. Sumang-ayon naman dito si Mariabel at nangako sa kanyang lolo, at sa oras na yun ay nagkaroon ng alyansa ang dalawa para sa kanilang ambisyon. Sa kasalukuyan ay tinanong si Mariabel kung may problema daw ba ito, at sagot nito na wala naman pero meron lamang akong tinatapos, at sumunod na pinakita si Moose kung saan naglalakad dito at sa kanyang isip na nawala na ang lahat sa kanya dahil minalit niya si Rimuru at hindi na raw siya maaaring manatili pa sa kanilang bansa dahil nais niyang simulan ng kanyang buhay sa lugar na walang impluwensya ang Rozo family, sapagkat kahit mahirap as long na meron siyang kapayapaan at siya ay nabubuhay ay makakapagsimula pa siyang muli. Yun na raw ang muli niyang pagkapanganak sa malayong lugar kung saan wala siyang pakialam para sa pera, ngunit isang bagay ang bumutas sa kanyang ulo na kinagulat ni Zoe dahil bigla na lamang namatay si Moose sa hindi malamang dahilan, at doon ay pinakitang muli si Mariabel na nakangiti dahil sa 10 taong gulang ay pangalawa siya kay Granbel na makapangyarihan sa kanilang pamilya at gagamitin niya ang kanyang skill upang kalabanan si Rimuru. Sino kaya ang pumatay kay Moose? May kinalaman kaya dito si Mariabel? Kaya naman para makasunod ka sa next nating review ng anime na ito ay mag-follow, subscribe lamang sa aking page, at isang buwan muli tayong maghihintay kaya mainip kang muli. Goodbye!